May mga nakausap akong lokal, tsaka sa Grab nakausap ko din. Ang goal nila, makaalis ng Pilipinas. Lahat, yun yung puro goal nila talaga. Lalong-lalo na yung Grab driver na nakakwentuhan ko kasi traffic eh. Medyo matagal-tagal ko siyang nakakwentuhan. Mechanic ko siya, and then ginagawa niya yung best niya talaga para umalis na ng Pilipinas talaga. Ang target niya is Middle East, maging mekaniko sa Middle East. Yun yung kanyang goal. Tapos, yung isa namang nakausap ko dito, nagtitinda. Yun, gusto niya Australia daw. Wala pa ako nakakausap na gusto Canada. wala pa. Pero, yun nga, katulad ng lahat yun talagang gusto nila. Makaalis ng Pilipinas. Sana, alam mo yun, sana dumating na yung panahon na hindi na nila sasabihin yun. Diba? Sana, hindi na natin sasabihin yun. Hindi na natin na alis tayo ng Pilipinas. Kapag mo, same thing naman yung sinasabi nila eh. Para sa pamilya, yun lang usually sinasabi nila. Kasi yung isa nakakwentuhan ko, mahal daw ng, hindi daw basta-basta tinatanggap sa ospital. Tapos, mahal daw, etc. Talagang ganun eh. Lahat ng kalungkot lang. Pero yun nga, sana dumating na yung panahon na dito na lang din tayo. Tapos huwag na tayong malis, di ba? Kasi kahit pa paano, alam mo yun, kung kunwari maging singganda ng Pilipinas ang USA, Australia, mga tipong ganun eh, Singapore, Japan, Canada, sana maging ganun, Pilipinas, diba? Para di na tayo, dito na lang tayo. Kasi alam mo, ganda ng Pilipinas. Ganda talaga eh, masaya talaga dito, okay talaga dito. But not everybody has that opportunity to say that, diba? And then, hindi din lahat ng tao may opportunity to have a good income here. And yun din naman yung katotohanan, di ba? And marami din is, alam mo yun, nabubuhay sa minimum wage, di ba? And alam naman natin kung gaano na rin kamahal yung bilihin dito sa Pilipinas. So, sana maging okay, 'di ba? Sana maging tsaka sa akin kasi sa akin lang to hindi ako sana ma-improve yung ibang mga lugar din na parang Metro Manila, parang Makati, parang BGC, other places katulad ng ginagawa ng San Fernando ng Pampanga. Alam mo ba ngayon sa Pampanga, lumilipat yung mga taga Metro Manila sa Pampanga. Seryoso. As in, kasi ganun kaganda ang Pampanga ngayon. So, Pampanga's doing something right, di ba? So, kung kung Pampanga man 'yon or plano talaga ng buong Pilipinas 'yon, then it's good. Kasi hindi lahat congested sa Metro Manila. Actually nga, sabi ko nga kay Mrs. kung kunwari lang kunwari lang talaga. Kunwari, balik tayo sa Pilipinas. Parang gusto ko Pampanga. Talaga, promise. Wala na siyang pinagkaiba sa Metro Manila. Lahat ang hinahanap mo sa Metro Manila nandoon. Parang mas maganda pa nga. Yung airport nila, may train, magkakaroon na ng train. Lahat talaga, promise talaga. May airport talagang And imagine if you do that to other places din. Tapos, yung buong ng Pilipinas, pare-pareho lang siguro yung minimum wage, pare-pareho lang, walang provincial rate or something. Hindi na sila aalis, 'di ba? Hindi tayo magiging congested sa Metro Manila, and then mas magiging maayos mo yung lugar. Sa akin yun akin lang yun. Okay. But of course, it's all about of course, kung meron kang ibang plano, 'di ba, baka mas maganda, 'di ba? Ako kasi sa tingin ko lang 'yon. So, I don't know if I'm right, 'di ba? If I'm wrong, kung siguro sa mga ganung plano, yun natin malalaman. Nakikita ko lang kasi siya. Nakikita ko lang din siya sa ibang bansa. Sa ibang bansa kasi, 'di ba, ganun. Though iba-iba naman yung rate kasi malalaki naman yung mga state ng iba't ibang bansa. Katulad ng USA at saka Canada, napakalaking mga bansa talaga kasi yung mga 'yan.
So talagang yung rate ng isang probinsya, kasi isipin mo na lang kung gaano kalaki yung probinsya namin sa Canada, British Columbia. Di hamak naman na ano ba, 2 Pilipinas ba? 3 Pilipinas yung British Columbia. Ganun kalaki yung British Columbia sa land area. Pero sa sweldo na minimum, kunwari minimum rate, pare-pareho yung kung nasaan ka man sa probinsya na yon. O di ba? Ganun ka ganun kalaki. O isa't kalahating Pilipinas ba ang British Columbia? Parang ganun Parang ganun ha. So, imagine that, di ba? Tapos tayo, dito na lang tayo. Then we have the same opportunity as everybody na ano talaga. Then, somehow, yung mga nga sa minimum wage, they can buy something din na somehow na-afford din ng mga nga nasa middle class or higher class na mas matataas sa mga sahod. 'Di ba? Sana talaga. Yun yung maging ano natin. Kakalungkot lang. Ako kasi minsan sabi ko, 'di ba nga yung anak ko, sabi ng anak ko dito na lang daw kami. Pero kasi sabi ko, anong pagkukunan ko ng pera dito? Wala akong pagkukunan ng pera. And kung mag-work naman ako, tatanggapin pa ba ako sa trabaho? 36 years old na ako. Eh, alam mo naman dito, kapag ka 36 ka na sa Pilipinas, baka hindi ka na kukunin. Sasabihin, bakit 36 ka na? Yan pa rin yung trabaho mo. Yung mga nga, bakit yan lang yung ano mo? Dapat kung mabago din yung ganong mindset, mas maganda. Kasi, di ba sa Canada kasi, ang tinitingnan, yung kaya mong gawin. Hindi yung kung ano yung edad mo. Di ba? Kasi, di ba, dito may mga pleasing personality pa, o kung ano man. Pleasing personality, di ba? Ang dami nagba-viral na ganyang, di ba, mga job posting. Pero kasi kung mababago mo yun, di ba, it's good. Then you'll have an opportunity. It's a big step. It's a big step para, alam ko naman yung ibang kumpanya ganun na But it's more on sana mas magawa pa talaga siya. Kasi obviously parang hindi pa rin di ba? Pero kung maano mo siya, it's a big step towards equality, di ba? Kasi you're giving opportunity to a lot of people, di ba? Yun, mga ganun. Tapos, sabi nga ni Mrs., negosyo, pwede naman magnegosyo. That's right, pwede din naman na magnegosyo, katulad ng ginawa ko dati. Pero kasi, right now, parang I can't afford to take risk dahil nga sa anak ko. Siyempre, umaasa yung anak ko sa akin, di ba? Nakakatakot din naman mag-risk. Kaya mag-asawa, mag-ina ko, di ba, sa akin umaasa. So, hindi mo basta-basta talaga makakapag-risk talaga. Pero that's just me, di ba? Ako yun, ako lang to. Sarili ko tong experience, sarili ko tong pananaw, sarili ko tong opinion. I hope you respect it. And kung meron ka man na hindi nagustuhan sa sinabi ko, you can say it to me na wala namang masasakit na sasabihin. And of course, we can have a healthy discussion. Diba? Anong naman ang ikinaganda magkaroon ng healthy discussion online. Para somehow, kasi napapansin ko dahil alam mo, napansin ko dahil sa online, social media, ang daming nagagawa ng Pilipinas Daming nababago din. Lalo, viral, tapos babaguhin dahil nga nag-viral. Then it's good, di ba?